Sa atin naman hong Bombo News Analysis, may kaugnayan ho yan sa reappropriation na mahigit 225 billion pesos para sana sa proyektong nakalaan sa flood control patungo sa iba't ibang mga sektor. Ang detalye, ihatid ni Bombo Jason Felina. Ipinahayag ng Malacanang ang reappropriation na mahigit 225 billion pesos na pondo para sa mga proyektong nakalaan sana sa iba't ibang sektor sa 2026. Sa unang tingin, magandang balita ito sapagkat tiyak na makikinabang ang taong bayan sa mga pondong ilalaan sa edukasyon, agrikultura, kalusugan, pabahay at iba pang serbisyong panlipunan. Kung may sasakotuparan ng mga proyektong ito, hindi may kakailan na magdudulot ito ng positibong pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. Ngunit nararapat ding maging mapanuri ang publiko. Nasa ilang ulit na rin tayo nakarinig ng mga magagandang plano na nauuwi lamang sa papel at hindi nakikita sa aktwal na komunidad. Halimbawa, ang mga flood control projects na sinasabing may malaking pondo ay nananatiling suliranin dahil sa mabagal na implementasyon at hindi maayos na paggamit ng budget. At malagang bantayan ng mamamayan at ng mismong Kongreso ang implementasyon ng mga proyektong ito. Hindi sapat ang pangako. Kailangang masiguro na ang bawat pisong inilaan ay mapupunta sa konkretong serbisyo para sa bayan. Kung tunay na seryoso ang administrasyon sa hangarin nitong direktang pakinabang para sa taong bayan, dapat pairali ng transparency, mabilis na aksyon at maigpit na pananagutan sa paggamit ng pondo. Sapagkat ang tunay na sukatan ng mabuting pamamahala ay hindi ang laki ng pondong inilaan, kundi kung paano ito nagbago ng buhay ng ordinaryong Pilipino. Yan ating Bombo News Analysis. Ako inyong lingkod, Bombo Jason Felina. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!